Magandang araw mga ka-vlog, ako si James. At ako si Aaron. At ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang mahiwagang kwento ng Ibong Adarna. Noong unang panahon sa isang malayong kaharian, may isang hari na nagngangalang Haring Fernando. Isang araw, nagkasakit siya ng labis at wala ng gamot na makakapagpagaling sa kanya. Isang mahiwagang ibon, ang Ibong Adarna, ang tanging makakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Kaya, ang kanyang tatlong anak ay pinadala upang huliin ang ibon sa bundok Tabor. Anak ko, ako ay nagkasakit. Wala nang gamot na makapagpagaling sa akin maliban sa awit ng Ibong Adarna. Huwag kang mag-aalala, Ama. Ako ang unang huhuli sa ibon. Kung hindi siya magtagumpay, ako ang susunod sa susubok. Ako po, Ama, ay handang sumunod at magpakita ng tapang at talino. At sa ganon, naglakbay ang magkakapatid. Ngunit si Don Pedro at Don Diego ay nabigo. Sa tuwing kumakanta ang Ibon Adarna, sila'y naging bato. Habang naglalakbay si Don Juan, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na nagbigay ng payo. Tutoy, papunta ka ba sa Ibong Adarna? Opo, tatay. Sa ganun, dalhin mo itong kutsilyo. Upang kung kumanta ang Ibong Adarna, sugatan mo ang iyong sarili para manatiling gising ka. At dalhin mo din itong tali upang kung mapagod na ang ibon, talian mo ito. Kapatid, narito lang pala kayo. Naging bato kayo dahil sa kanta ng ibon. Salamat sa pagtulong mo, Juan, sa amin. Nung nahuli na ang Ibong Adarna, bumalik na sa kaharian ang magkakapatid. Ama, narito na ang Ibong Adarna. Salamat, Juan. Dahil sa tulong mo, ako'y gagaling. Dahil sa kanta ng ibon, gumaling ang kalagayan ng hari. Nagsalo-salo sila upang batiin ang anak na si Don Juan. Doon nagtatapos ang kwentong Ibong Adarna.